Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Alas 5:34. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Senado Nacional. Pinapakumpiskal ni House Speaker Martin Romualdez sa Department of Agriculture ang nampas sa 20 milyones na kilos kambagas na nakatiwangwang sa nagkaperampier. Sigun kay Romualdez, ipinahayag ng Department of Agriculture na bayad na ang mga duties and taxes kay mga bagas na ini alagad tano na ipanaililuwas kan mga may sarili. Patali ni Romualdez, pag na nila ipinaluwas yan, dadaron sa merkado, pwede nang kumpiskarong kang gobyerno huliman sa hoarding. Matandang pigbulgar ni DA Secretary Francisco Laurel Jr. karakter ko na semana na milyon-milyon na kilo ng bagas ang nasa pier asin nakatenga ng duman. Sabi pa kan na DA Secretary, pag nadara sa mga merkado ang mga bagas, sirtong baba ang presyo kang bagas na ipabakal. Sigun saya, dahil halaton na pasyaran sila sa pier, asin na pabukasan sa Bureau of Customs, ana silambit na mga bagas na nakatiwangwang. Ini ang Kakampi Network News. Iba pang bareta hari sa lawas, Multi-Agency Coordination Group nagpaliwanag kung paano inabot sa 1.5 billion ang crowd estimate durante ang fluvial procession. Bareta hali kay Maiko Garcia. Maiko. Nagpaliwanag ang Multi-Agency Coordination Group kansyudad kanaga asin Archdiocese kan Cáceres kung papaano nag-abot sa 1.5 milyon na katao ang crowd estimate sa pagselebrar kang fluvial procession kan nakaaging Sabado. Sa paliwanag ni Rene Gumba kang LGU Naga, ginamit subot ninda ang Jacobs Method na hango sa nag-imbento na si Herbert Jacobs na sarong American journalist kang taong 1930s. Sa pagi kang Jacobs Method, kinumpute ang average na numero kang tao sa magkakapirang metro kwadrado sagod sa tig-multiply ini sa interong landmass area, kabali na ang kasalugan. Sa pag-compute kang crowd estimate sa syudad Kanaga, nagpun sa 400,000 na katao kang alas 2 ng hapon, naging 1 milyon na katao kang alas 4:45, kantig prosesyon na sa Divinorostro hanggang sa mag-final counting na o final estimate na 1.5 milyon na katao alas 7 ng Banggi. Dakulang katabangan man ang drone sali sa LGU Naga ang Sinaga City Police Office sa pag-monitor kang crowd, lalo na pag-abot sa untoward incidents na tulos man girari nindang maaaksyonan. Dahil na mapugulan na mag-explicar na ang coordination group ulit sa mga comments sa social media na kung pinanoda si pagbilang kung kasali man da si nagtatarago asin nakasirong na kung tutusun nag-area estimation sa naman. Dagdag na barata sa lado lokal. Ito po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pig-oktaba na muna ang Department of Transportation ang planong pagkapataw ng bulta sa mga nagbabalga sa loading regulations sa mga expressway sa National Capital Region asin sa mga pagtraik na lugar. Sa ipinaluwas na anunsyo kan Presidential Communications Office, kasugma, gusto masiguro kan DOTR na nakasunod sa kamautan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga estratehiya sa toll asin man traffic para masolusyonan ang problema kang matinding trapiko. Ang plano dapat nang epektibo kanagtalikod na Agosto 31 aragan ipik-oktaba kan Oktubre 1. O pik-oktaba ini para sa Oktubre 1. Alagad sa pagiban kan Joint Memorandum Circular Number 2024-001 ang implementasyong kambulta pinalaba sagud sa masunod na taon. Katuyang kan Joint Memorandum Circular na pinirmahan kan DOTR, Toll Regulatory Board, asin Land Transportation Office na ipautob ang cashless toll correction sa paagiban kang pag-alok sa mga motorista na mag-install ng Radio Frequency Identification o RFID asin magkaigwa ng bastanting load sa TRB-controlled tollways. Ini ang Kakampi Network News.
Oras ko niya mga tugang. Alas 5.38 ng pag-aaga, nagkatabi ka mo sa mga bareta sa Kakampi Network News Live sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi Partido area, asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Natabihan naman kami sa FB Live. Good morning sa Indo. Sa mga taga-Naga, mayo pang laog niyan, darakan hangover ka nakalis na selebrasyon Campiña Francia Fiesta. And sa mga nagbiyahe ngunyan pabalik, si mga nakipiesta, sa mga pilgrims, sa mga devotos, ingat-ingat ha. Ingat-ingat sa biyahe. Sa mga papuruli na halis sa mga lugar na nagpasiring sa Naga, sa nakalis na mga aldaw, huli Campiña Francia Festival. Mabalik po ang mga bareta at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas Lapas. Kakampi mo. Erido, may mga ibinugtak naman na repatriation flight ang gobyerno para sa mga Pilipinong gusto mag-evacuar sa Lebanon. Inabisuhan pa mga embahada ang mga Pilipino. Siguruhon nasa kamot ang mga importanteng dokumento, araw ka mga pasaporte. Asin dapat nindang istriktong antabayanan ang mga lokal asin international na bareta. Inaalok pa man ninda. Kuhaan mga Pilipino na maging aware sa saindang palibot, asin ibitaran ang kabos na demonstrasyon, asin mga darakulang pagtitiripon. Nagpaliwanag ang Philippine National Police kung tano papaimbisigaran ang gabos na 24 mga naging PNP chief sa sinasabing payula sa Philippine Offshore Gaming Operators asin pagdulag ni Alice Goo sa Pilipinas. Sigun ki Philippine National Police Information Officer Colonel Jean Fardo, very sweeping ang mga pahayag sa pagdangog kang Senado ni dating Intelligence Service Armed Forces of the Philippines Chief asin ngunyan Philippine Amusement and Gaming Corporation Official Raul Villanueva. Bayo kaya ining nasambit na pangaran dawa duration o haloy sa pwesto sa pagiging PNP Chief. Kaya bakulang ang mga nakatukaw na PNP Chief sa presente asin dating Administrasyon Duterte damay sa investigasyon. Ipinahayag ni Fajardo na nagipagkunan na ang Criminal Investigation and Detection Group i Villanueva asin pigalaoman ang sarong tripon para malinawan ang sayang mga pigbulgar duman sa Senado. Mientras tanto, ipinahayag ng Department of Health na inuton ang mga individual na may hababang ganansya sa zero billing program sa mga ospital kang gobyerno. Sa sayang ika-67 kumplianyo kada 3 de September 13, sinugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ahensya na balikan ang mga gastos sa gabos na inpatient, outpatient o asumiron ang mga gastos sa gabos na inpatient, outpatient asin serbisyong pang-emergency sa 22 sa pampublikong ospital sa enterong Pilipinas. Nasa 300 bilyones pesos ang pigtagama para sa programa. Ipinahayag ni ipinahayag ng DOH na katuyuan kang gobyerno bawasan ng out-of-pocket na gastuson sa salud na nasa 44 pesos kada sanggatos pag-abot ka na 2029. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Senado Nasional, pinulis sa mga insidente ng mga data breach, may 28 milyon na Philippine passports ang delikadong magamit sa mga cyber criminals. Ini ang inako kang nagtalikod na semana ni Foreign Affairs Assistant Secretary Adilio Cruz, Senador Lorin Ligarda, Chairperson ka Senate Finance Subcommittee, na nagdangog sa proposed budget kang ahensya. Ipinahayag ni Cruz na pigeras nila sa Apo Production Unit, ang printing company kan gobyerno. Ang mga insidente alagad ipinasipara sa naman kan mga ini. Sigun pa kay Cruz, nahandal sinda hulita ang kakulanganing cyber security measures kang Apo Production ang pwede makompromiso ang detalles kang 28 milyon na Philippine passport. Ikinaugma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ipinaabot na pasalamat ka mga pasyente
asin staff ka National Kidney and Transplant Institute, patilaban Philippine General Hospital. Sa sayang simanahan na vlog, dinagsa ning kadakol na surat ang presidente asin nagkapara sa mga ini ang binasa na puro pa salamat asin pagbisto sa mga ginigibo sa sektor sa salud. Nagkaparang pasyente halis sa NKTI ang nagpasalamat sa presidente huliman sa ibungkan na pagkadra na kulang bill mayo na sindang babayadan asin tudo umaw ang mga maghali sa o mga naghali sa doktor na mga espesyalista sa kidney. Apor sa zero billing ang mga pasyente durante ka sa kumpleanyo kan September 13, inagad man ang mga pasyente asin pamilya ka mga ini na matutukan ang pagbulong sa helang sa kanser asin bakuna para sa mga aki. Mientras tanto, sinabi ng presidente na iguanang ibinubugtak na specialty hospital para sa kanser o sa mga pasyente ng kanser sa Pampanga asin mabugtak pa sa maraming pang lugar tanganing day na manipisilan, magpasiring pa sa Metro Manila, tangani sila magpabulong. Apor sa zero billing, kan mga pasyente, kanitarikod na September 13, nagpakakanbama ng presidente sa PGH staff, asin mga pasyente ning lugaw, asin taho, asin man, Jollibee. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:53, balikan mga bareta halos sa luwas, World Teachers Day Celebration kang Camarines Sur. Isinibog na sa aldaw na Sabado. Bareta ni Kim Baiko Garcia. Baiko. Ngunyan aldaw, mapaluwas ng advisory ang DepEd Division of Camarines Sur manugod sa selebrasyon kang World Teachers Day. Kung sa ngunyan na taon, liwat na matiripon ang gabos na paratokdo halis sa 5 distrito, 35 banwaan, kan probinsya ng Camarines Sur. Ngunyan na Sabado, inigigibuhon imbes sa September 27, aldaw na Biyernes, bilang request ni Governor Luigi Villaperte na ang gusto magkairibanan ng gabos sa partokdo bako lang mga schoolheads na arog kang kinaugalian. Pero pa kayan, ngunyan na simana gigibo ng eksaminasyon, intramurals, kaya kung po pwede, gibo na lang Sabado para birelo na mga partokdo. Sa nakuha pa niya itong impormasyon, magkakaigwaning parapol, arog kang cash incentives, dangan appliances na pero pa kayan, mayong mauling luhaan, hulita tatawanan ng gabos ng token halis sa gobyerno probinsya ng Camarines Sur. Yan bilang handog sa mga pertukdo na nagsasakripisyo sa pagtukdo sa mga estudyante. Ang World Teachers Day Celebration sa Camarines Sur na atindera ni Governor Luigi Villaperte, gigibuon aldaw na Sabado kung saan ang mga maaaratinder na pertukdo, tatawanan o madadagdagan ng sarong service credit. Dagdag na barata sa lado lokal po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 6 minutos na lang antes mag-alas 6. Siniguro ka Land Transportation Office asin Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dagos ng implementasyon kan speed limiter sa mga pampublikong bihikulo o mga public utility vehicles. Sigun ki LTO Assistant Secretary o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, taon 2016 pa kan kapusugon bilang ley ang Road Speed Limit Act. Alagad day pa ini totalmente na implementar. Sigun saya, katuyan kan ley, itulod ang masalbadong pagbiyahe ka mga pasayros. Siriban para man itaas ang sukulan kan seguridad sa mga pampublikong transportasyon sa enterong Pilipinas. Ang ley, ibinato bilang parte kang intervention kang gobyerno sa mga aksidente sa tinampo. Pasado sa datos kang World Health Organization, nasa 1.3 milyon na individual ang nagagadan sa mga aksidente sa tinampo sa enterong Kinaban. Mientras tanto, nasa pagkuntanan man ng 20 milyon sa 50 milyon ang nairido huli sa mga aksidente sa tinampo. Magay no bareta, hulita sumiro na kang PhilHealth ang mga prescription glasses, mga crutches, walker as in wheelchair, kan mga biyembro kani hon sa Enero taon 2025. Idinaraman ka pakiulay ni House Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal kan PhilHealth. Tinipo naman ni Congressman Erwin Tulfo asin ang Office of the Speaker ang mga opisyal kan PhilHealth sa panginot ni Presidente Mandy Ledesma sa Kongreso kanang talikod na Webes.
Nagagadman si Lides Manning sagod sa Enero sa masunod na taon para sa implementasyon ng programa para mabilog ang mechanics kan sinambit ng programa para sa mga libre o karagdagan na libre sa Rarom Camp PhilHealth. Binalikan ni Antipolo City Congressman Romeo Acop si Senador Ronald Bato de la Rosa asin sinabihan na unduhon na ang pagtago sa irarom gampalda ni Vice President Sara Duterte asin hampangon ang mga akusasyon laban sa iya bilang pamayo kay Dukang Philippine National Police sa marugong war on drugs kang Administrasyon Duterte. Pignigaran ni Acop ang bayong basihan na aligasyon ni De La Rosa na nasubot ang testimonya ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Babilog sa House Quad Committee partikan demolition job kung saan target si Vice President asinan sa iya mga kalyado para sa 2028 elections. Tinawandong ni Acop mayong demolition job invest mga lehitimong kahaputan ang mga hinapot na kaipuan ning malinaw na kasimbagan. Tinawandong pa ni Acop mayong political mayong pagmamariobra sa politika anong nangyari asin tinawando na importante ang testimonya ni Mabilog sa ginibong investigasyon. Nagampang si Mabilog sa Quad Committee asin sinabing pigpor sa subot siya magsabi ng sarang akusasyon laban ki dating Senador Franklin Dron asin Barroas na subot mga drug lords durante kang kasagsagang kang kontrobersyal na anti-drug campaign kan Duterte administration. Sa pahayag man ni De La Rosa, sinabi kani na ang investigasyon kang Kamara konsideradong fishing expedition. Mientras tanto sa lado ba ni Congressman Bienvenido Abante, pigpapahimuti kang kani ang akusasyon ni Senador Bato. Sigun saya, nakapokus ang investigasyon para susugon ang katotohanan sa mga nangyaring krimen asin papanimbagon ang mga responsable. Ipinahayag pa ni Abante na bilang legislator, trabaho ninda na makuha ang hustisya para sa mga biktima kang illegal na drug operations asin ilantad ang mga sindikatong nasa likod. Inangat pa ni Abante si De La Rosa na ako ang imitasyon kang Quad Committee tanganing mahilan yugman ang sa iyang lado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, nagtaw man ng reaksyon si dating Senador asin Vice Presidential Candidate Atty. Kiko Pangilinan sa pinag-uurlayan na pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa harong ni dating Vice Presidente Len Robredo sa kapistahan kan Piña Francia sa Naga City, Camarines Sur, kalagtalikod na daw. Sigun ki dating Senador Kiko Pangilinan, kanto pa man nabubuhay anasambit ng kanto pa man nabubuhay pa ang esposo kan dating Vice Presidente na si Jess Robredo, sige na sumut ang nangyayari. Matandaan si Pangilinan, running mate ni Robredo kan 2022 national elections kung saan sinda naging istikto magkalaban kan unity team ninda Presidente Bongbong Marcos Jr. asiman ni Vice President Sara Duterte. Kabalik na naman sa nasasabot ni Pangilinan, karong gayo daima nagustuhan kan dati nindang teammate na si dating Senador Sara Trillanes ang pagtugot ni Robredo na bisitahon siya sa harong ni Vice President Sara Duterte. Nagparwas man ng opisyal at pahayag si Vice President Duterte sa bagay na ni. Mientras tanto, apura ki Vice President Sara, nagbisita man ki Robredo, sinda Senador Bong Revilla, as in Department of the Interior Local Government Secretary Benhor Abalos. Sa mga ultimong bareta niya kung niya matugang, bareta pa magrari sa Lando Nacional. Nakatala na purbaran kan Kamara de Representantes sa Biyerkules, September 25, ang propestong 2025 national budget na nagkakantidad 6.352 trillion pesos. Inawan doon ni Speaker Ferdinand Bartolo Valdez ang importansya kang pagpasar kang propestong budget na maserbi subot na instrumento kang gobyerno taganing maipamati sa mga nangaipong Pilipino ang dividendo nin magayon na dalagan kang ekonomiya sa paagiban ka mga social protections asin financial assistance asin papatindog ni mga kinakapuan ng infrastruktura aron ka mga tilampo ospital asin mga eskwelahan. Ang pag-aprobar sa propostong budget sa Biyerkules, sigun kino Valdez,
bato ng bastanteng panahon sa Senado, tanganing pagkadalan kani, asin maaprubaran man bago matapos ang taon. Mientras tanto, sigun man ki House Majority Leader asin Zamboanga Congressman Manuel Jose Dalipi, Chairperson kang House Committee on Rules, kigalauman, nasisirtipikaran kang Presidente ang propestong budget tanganing maaprubaran ini kang Kamara sa kaduwa asin ikatulong pagbasa sa laog ning saro sa aldaw. Kabali man sa natanang didiskuto ron sa plenaryo sa aldaw na ini, September 23, sagod 25, ang propestong budget kang Office of the President, Office of the Vice President, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Department of Health, at naman Department of Energy. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya itong matugang, 1 minuto, makalampas ang alas 6 ng pag-aga. Babalik po kita dyan. Sa pagkabalik niya ito kay Banta, ang mga baretang iatod ka mga kakamping radyo dyan sa Rinconada, sa paikan DWEB FM Kamsur, sa partido sa paikan 99.3 KM Kakampi Partido. Asin man mga bareta halis sa PBS FM 91.9 sa Naga City. Lunes ngunya na, 23 kan September taon 2024, sa mga may hangover pa, sa mga puyat, sa mga paragal. Asikaso na, talunis na naman. Babalik kami at yan sa iba pa mga bareta. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Abalos June, sa detalyes kan mga barata, halidigi sa DWB Kamunsuran, radyong kaibigan mo nagkakabi mo pa, panagos ang pagkasikaso ng Congressman Mix Villaferte kan Rinconada sa pagkikapagdabangan sa mga lokal na gobyerno para matawanin asistensya ang mga nangangaipon mga konstituente sa Rinconada. Ini matapos sa kanakalis sa simana, si Congressman Mix Villaferte ang nagkapagtabangan kay Mayor Farsimbulan kan Banwana na ba na kung sain 1,500 sa mga beneficiaryos gikan sa Manlala na barangay digi sa Banwana na ba ang nakarasabin ng asistensya financial na kandidad 3,000 pesos sa lendong ang inapod na ayuda para sa kapos ang kita programo AKAP na ginibo sa Camarines Polytechnic Colleges Gymnasium. Ang AKAP program magigirumduman ipinag-introducer kan Kamara de Representantes sa liderato ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez asin suportado mismo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na ang katayuhan. Tawanin asistensya ang mga Pilipinong klasipikado bilang TIOS o asin near poor, asin kaibanan digdi, ang mga minimum wage earners, low-income individuals sa informal economy, asin ito nakaka-experience ng kadefisilan na sa pangangwarta. Ang payout event pinanginutan mismo ni Congressman Mix Villaferte kaibanan si Mayor Farsimbulan, asin ang mga members kang Team Naba. Sa sayang mga naging pahayag, tinawang doon ni Congressman Mix Villaferte ang sayang liwat na pagsiguro kan sayang commitment as isiring man kan Kapitolyo Provincial sa padagos sa pagpaiwas kan mga support programs para sa gabos na Bicolanos nominaton doon sa importansya kan pagtaon asistensya mga nangangaipo o digdi sa satuya sa probinsya ng Camarines Sur asin partikular digdi sa Rinconada. DWEB-FM Rinconada Kakampi Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, respetado, alagad, kontra siya sa naging desisyon kan korte na dahi itao. Ang hinaagad na temporary restraining order kan sa indang grupo ni Mayor Rex Oliva, ang Iriga City Consumers Group na sa iyang pinapamuyan, asinan rin mo mga konsumidores kan Kasarok Address. Ini ang naging reaksyon ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mawat sa naging entrevista sa sayakan DWB Kamsur. Magigirumduman na si Mayor Oliva, asin Vice Mayor de Mawat, nagsumiter ng mga dokumento sa opisina kan Clerk of Court sa House of Justice sa siyudad ng Iriga kan September 3, 2024 nan katuyuhan hagadon sa magkakanagong korte na magpaluwas ng TRO para ipundo ang halangkaw na singles sa kuryente na ipig-implementer kan kasaratres na grabyan inagrangay kan mga konsumidores bako sa nang sa siyudad ng Iriga kundi sa enterong Rinconada. Kanakalis sa simana, nagpaluwas na ang RTC Branch 37. Kansed ng komentaryo kung saan sinasabi na mayo sindang jurisdiksyon sa pagpaluwas kan hinagad na TRO asin sa sering na sitwasyon, mayong magigilibuan korte kundi i-dismiss ang nasabi ng petisyon para sa TRO. Sigon kay Vice Mayor Dumewat, siya na mamudong maray hulita dahi na paunrahan ang sendang kahagadan para kay Dimewat. Aldaw nin pagbundo ang nangyaring pagpaluwas ng opinyon kan korte na dahi na paunrahan ang kahagadan kan dakol ng mga konsumidores na yun apektado kan nasabi ng
issue. Opo, namumundong maray dahil tayo po nakaunrahan dahil na-grantan ang application me for temporary restraining order. Sabi ko na nga, this is a day of mourning because takol ang namundo kaniyo. Takol po ang nag-aasa na mapapaborin kami kang husgado dahil rinibong constituentes ang apektado digdiyo. Ako po, I'm assailing personally. Kung sa kuya pong opinion, I'm assailing. Kung kontra ako sa desisyon kang Regional Trial Court, although I am respecting ginagalang ko sa indang desisyon, tayunot po, pwede man kayo ma-file kung aram ko na mayong jurisdiction ng Regional Trial Court. Sa rupa po, iba po kaming pinag-attach sa mga ebidensya ng mga desisyon mismo ng Supreme Court na nagsasabi na igwa pong jurisdiction ang Regional Trial Court sa TRO dahil ang DRC po, mayo man sila kapasidad na mag-issue ng TRO. Parte ka mga naging pay ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. Kanakalista si Mana, siniguro ni de Mewat na nag-urulen sinda, kansindan mga abogado sa City Hall kay banan si Mayor Rex Cuba Arriba Oliva para man bilugo na ang sendan mga papeles dokumentos na isasangat na sa ERC na yun na ang sendang dudulukon para sa problema kan mga konsumidor sa kuryente digdi sa interong ringkonada. DWEBFM. Ringkonada Kampibo Network News. Yan ang mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Bene de Sena. Good morning. Mabaros Benny ka mga bareta halijan sa DWEB-FM Kamsur. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 16 pagkalampas ang oras na alas 6. Isunod na mga bareta haliduban sa partido sa bayan KM Kakampi Partido. E barantuban si Frank Sotero. KM Partido. Kakampi Network News. Kakamping Johnny ng mga baratang tinaripon kikaligdi sa partido area. Seryoso ang Philippine National Police sa Banuan kanda Siruba Cabarin ni Susi kampanya kontra sa iligal na pagsira sa mga kadagatan na sakop karaw ng Bitan ng Banuan. Inadbagi ni Prektoran doon ni Police Captain Cledaran na acting chief of police kada sa Bitan ng Banuan kasunod daman subot kan dagmang ng mga reklamo kaan mga parasisira na nag-i-star sila sa Bitan ng Banuan kontra sa mga iligal na mga troll sin iba pa ba iligal na paginin pagsira na nakakapiktar sa indang pagbuhay. Sa entrevista sa nasambitan na opisyal, tiyaw na doon kanina sa nagbang ng mga reklamo, kinakaipuan na maaksyonan na sidma solusyon ng tulo sa nasambitan ng mga problema sa Banuan kan Siruba Cabaret de Sur. Ini matapos ba na magkaigwanin pagkakarestar kan dagbang ng mga parasira, nagikan pa sa Banuan kan o sa probinsya kan Cabarines Norte kan nakalistal daw. Sigon sa nasambitan na opisyal, higot man sila pagkoordinar sa bantay dagat na grupo sa nasa Bitan ng Banuan taning matapos na ang sistema ng illegal na pagsira. Nagpatanid pa ang nasa Bitan ng opisyal na sa sendang mga nagkakadarakop hinahanap din dahil magkakanigog pagbalgar sa Akta Republika taning masalangkaw na pinalidad ang sendag sasapon uning kason mga iniya ang madadakop sa akto na nag-iiligal na pagsisira sa Banuan kan Siruba Cabaret de Sur. Mientras tanto, ratsada kan mga barata sin report gikan sa pag-iribag radyo patrol reporters sa 6 na persona arestado sa Garchetorenan in huli sa illegal na sugala. Detalyas kan barata, Rene Orellosa. Magpag may ginalagduan ng kampanya ka ng Philippine National Police sa Banuan ka na Garchetorenan Camarines Sur kontra illegal na mga aktibidades sa particularmente illegal na sugal. Anak pahayag ginibo ni Police Captain Abraham Cortez Jr. OIC Chief of Police kan Banuan Garchetorenan kasunod man kan pagkakaprender kan anom na mga persona na imbelto sa illegal na sugal. May girumduman na basado sa pinagpaabot na report kan Garchetorenan Municipal Police Station sa Komandansya Provincial kan Philippine National Police Naga. Kasudma alas 3:45 nin pagkapon sa barangay 2 sa poblasyon Garchetorenan Camarines Sur. Ang mga personalis kang Garchetorenan Municipal Police Station sa pamamagitan ni Police Colonel Ariel de la Cruz. Intel operative nagkulta ng anti-gambling operation na nagresulta sa pagkaprender kan anum na mga persona na nagkadarakop pa mentras na nasa aktong na imbelto sa illegal na sugal. Partikularmente sugal na bingo. Ang mga suspetsado ang pinagpisto sa alias Tere, 48 anyos, alias Teo, 54 anyos, alias Alma, 50 anyos, alias Rhea, 36 anyos, alias Tessa, 36 anyos,
asin alias Darwin 27 años, Cabos residentes, kan poblasyon guard sa tunay na Camarines Sur, na kumpiskar sa sendang posisyon asin control ang mga pinasunod bingo shaker, bingo chips, bingo cards, bingo marker, asin ang bet money ng kakatidad ng 500 pesos na manibaybang denominasyon. At mga suspetsado ang pinagdadala sa guard sa Torrena Municipal Police Station kay panan ng mga pinapinasong na ebidensya para man sa magkakanigong disposisyon para sa Kakampi Network News. Rene Oreliosa. Mientras tanto, lalaking may kasing acts of lasciviousness arestado kan Tigaon BNB. Detalles kan Barata Dads Prado. Arestado ang sarong nga lalaki sa ginibong Manhunt Charlie Operation kan mga operatiba kan Tigaon Municipal Police Station sa pamamayo ni Pulis Kaptena Monica San Juan, Officer in Charge, kariba ang mga elementos kanabwa Municipal Police Station banagalas 12:20 kanakalis na September 20, 2024 kung saan matrayong na-arestar ang sarong 27 anyos may kasaruan asin residente kan Barangay Paluyo na Buwa Camarines Sur kung saan nangyari ang pagkakadakop kaini. Ang sinambit ng sospetsado kabali sa other wanted person sa Banawaang Kantigawon, Camarines Sur. Inaristar ang akusado sa visa kana mandamiento de aresto para sa kasong acts of lasciviousness na may criminal case number 9191 na may pagre-recommendar na piyansa kantidad 30,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Ipinaaram sa sospetsado ang sayang mga diretsos asin dahil ang kana pag-arestar sa saya asin sa presente ni nasa kustriya kan Tigaon Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado. Kakampi mo. Mientras tanto, sa Ultimo Barata, Unyan, Salada Lokal, bangkay na Alkalde Barsalpan, kan Banuanin Gawa, Camarines Sur, nakatalaan ng ilubong Unyan Aldaw. Detalles kan Barata, ni Loriana. Nakatalaan ng ilubong ngunyan na aldaw, partikularmente at yan alas 9 ng pagkaaga ang bangkay kan Alkalde Kampanuan ng Jowa Camarines Sur na si Alkalde Marcel Pan. 10 aldaw na pinaglamayan ng bangkay kan Alkalde kung saan ini nakaburol sa conference room sa second floor kan mismong munisipyo Kampanuan ng Jowa Camarines Sur sa Barangay Tagungtung. Basado sa informasyon kasaugmang pagkahapon, nagkaigogiraray ni na sarong banal misa na kung saan ini ang pigpanginutan na ni Most Reverend Adolfo Tito Iliana, ang Apostolic Nuncios duman sa Israel at in Palestine, si Riman, Apostolic Delegate sa Jerusalem. Katakod kang gigibuhon na Inchero, nagpaluwas man ng traffic advisory ang dukala gobyerno Kampanuan ni Goa Camarines Sur, partikularmente sa mga kaling aagihan sa paghatod sa paghatod ka na bangkay sa lulubngan. Basado sa sinambit ng advisory, paghali sa munisipyo, diretso sa Kalabaan kan San Juan Bautista, mawala sa barangay, bagaman sa Burgos Street, pasiring sa St. John de Paris o St. John de Baptist Parish Church, kung saan isasagiwo pa ang banal na misa. Paghali man sa simbahan, mawala man sa La Purisima Street, asin pag-abot sa kantukang Scout Fuentevilla, Mato o Giraray sa may partikan Barangay San Juan Evangelista. Saka mawala naman sa may partikang Rizal Street sa National Highway, asin sa tubangan kan dating PNB, asin madiretso naman sa Barangay Matakla kung saan iniilulubong sa Guwa Heavenly Gardens sa sinambit ng barangay. Mientras tanto, naglalaom ang lokal na gobyerno kan Banuan ng Goa na huli man sa amay na pinagpaluwas na traffic advisory, magiging smooth manggiraray ang bulos kan trapiko partikularmente sa mga aagihan kan sinambit ng Inchero. Mientras tanto, sa ibong kayan o sa ibong nalado, kanakaaging simana, sabay naman na nagasumpa sa sendang bagong pwesto. Sinda dating Vice Mayor Pidong Gonzaga na yun ang ang alkalde kan sinambit ng Banuan. Pati naman si Tatnat Sir Kagawad Antolin Respal na yun naman ang bagong vice-alkalde kan Banuan ng Goa Camarines Sur. Ang duwa nagsumpa sa tubangan ni Punong Barangay Antonio Palaypayon kan Barangay Bilen, Goa Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Niloriana Marenaga. Kakamping John yan ang mga baratang tinaripon kikaditi sa Partido Area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. KL Partido. Kakampi mo. Network News. Kakampi Network News. Network News. Thank you, Frank. Alas 6:24 ang oras niya tungod yan. Isunod na mga baretang tinipon man kan BBS FM sa Raga City kay Baranta naman si Junel Cuba. BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado.
Salamat tabi kakamping June uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Kakulang bagay anda presensya kanda fishing port dyan sa barangay Kansabang, Calabanga, Camarines Sur sa laduman kanda negosyo asin sa paglangkaw kan income kanda sa indang barangay ini matapos na itao kan Philippine Port Authority sa barangay ana pagpapadalagan o pagmanihara kan sinambit ng port kung sa inan gabusa na mga income na naglalaog digdi aral daw direkta naman na minalaog sa sindang barangay anda barangay matagama manin pondo para manda sa rehabilitation kan fishing port ini idudulok sa manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno pati naman sa mga congressman tangani man na ma-refer ang mga raot na asin kinakaipuan na irahayon sa sinambit ng fishing port uya si Barangay Kapitan Christian Paul Santos kan Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Dakulang bagay daw paano pero sabi ko nga ni kung na-turn over sa LGU mamamanihar ning husto or mamamanihar ning tuntol kaya pero nanhuli ta sa barangay enkargado so kay po ako ng responsibilidad ang karahayan na yaon sa samuel yaon sa muy ang marine income next year pag ibumi ning budget karoon sa allocated ning pundo papakarayon i-repair i-rehab itong dapat na ma-rehabilitate din sa area ng fishing port so rin sa pero pa sa hagadan ning tabang din sa mga congressmen and even sa iba pang mga party list siguro para sa opisina ng gobyerno para mapakarayan na Sabang Fish Port. Ang Barangay Sabang iyo sanaan barangay sa Banawan kan Calabanga, Camarines Sur na naisyuanin kas ticket kan lokal na gobyerno kan Banawan kan Calabanga asin nag-i-issue sinda kani aral daw na ang income minalaog sa laog kan barangay dakulang tabang manini sa pundo kan barangay tangani man magamit ninda sa iba pang mga proyekto na sa indang inilalatag sa mga constituentes. Uya pa ang payag ni Barangay Kapitan Christian Paul Santos kan Sabang. Barangay po sa barangay po. Iyan ang arahayan na igo kami nga yan. Ang pagkaaram ko dito sa Banuaning Calabanga, ang Sabang lang ang saro sa nagkaperang barangay na igwaning cash ticket kasi nagkukuha ng resibo. So everyday nagpo-produce kami kayan, everyday may pigluwas kami kayan. Di po. Sa ngunyan padagos anda paliwanag kan mga opisyali sa mga constituentes kan barangay kung tano ta nagiging istrikto ngunyan anda barangay council sa pagkulikta nin buwis sa indang barangay inihuli para sa indaman sana anda nakukulikta ninda aral daw para man sa mga kadagdagan ng mga proyekto na pag-iimplementar sa laog kan sa indang barangay na kung sain nanginginabang iyo mismo ang mga constituentes kan nakalis na taon ada mga nakukulikta kanda dating mga opisyal sa bulan sana ni sarong bulan kan Enero o minabot sana sa 9,000 alaga kan sindaan na magtukaw na segunda sa nasambit ng kapitan 90,000 ana nakulikta ninda sa kaparehong peryodo o yafa ana pahayag na yan ni Barangay Kapitan Christian Paul Santos kanda Sabang, Calabanga. Paliwanag sa iba, kung paano nagiging stricto kita ngunyan sa pagsingil o pag-kolekta ng tax sa mga tao. Ang sabi ko nga, kung tabangan nito kami, ini para malangin sa sendo. Kung paano nagiging stricto kami sa pag-kolekta, hulihan ta para sa tuyan man lang yan. Sarong ehemplo lang dyan, during last administration, pag-abot sa collection, sa loob ng bulan ng Enero, ang koleksyon sa bilog kapalin na itong pagkuhan ng barangay-giran, kung ano pa man na binabayadan sa loob ng barangay certification, etc. Even itong pagbabayad din sa fish port. Ang koleksyon nito nag-aabot lang sa 10,000 pesos sa loob ng isang bulan ng Enero. Pero sa samuyang panahon, o sa samuyang administrasyon nila na taon, parehong bulan, siguro nag-aabot kami mga more or less 90,000. Yan ang pagkakaiba. Naging consistent yan. Hanggang ngunyan, naging consistent po ang collection niya. Dahil nagbababa sa 3,000 pesos aral daw ang collection din sa fish port lang yan. Si Barangay Captain Christian Paul Santos kan Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur.
Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, tilapia asin hito, dispersal, ginibo duman sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur, buyit padere sa detalye. 86,400 na tilapia asin 500 pirasong hito fingerlings ay pinag-distribute sa mga backyard fish pond owner sa Banwaan ng Calabanga kanang talikod na daw ang aktibidad inisyatibo kan Reggio Calabanga sa Pagikan Municipal Agriculture Office sa koordinasyon kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 5 ang sinabit ng pag-award inasistihan ni Magdonio Sigoria ang Municipal Agriculturist Jerome Evangelista, Abigail Camita, Mrs. Merel Okbina kan PCIC for Insurance Program ang aktibidad kanakudikan support for to food sufficiency o sufficiency program of the government to provide livelihood in increased fisheries production. Para sa BBS News, Boyd Pereira. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang barata kapiestahan kan Our Lady of Piña Francia sa Naga, matrayong po asin matuninong na naisilibrara, sabi kan Police Bicol, Darrell Banya sa detalye. Lunhuli sa pakikisumaro kan mga residentes, bisita asin deboto sa ilinatag na seguridad kan Police Regional Office 5 na personal na pinanginutan kan Regional Director kan PNP Bicol na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, katuwang ang Persa Armada kan Pilipinas, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, asin ang CDRRMO, ang lokal na gobyerno, asin man mga force multipliers na perang aldaw na nagtaukan na kanya-kanyang serbisyo para sa triumpo, asin matulinong na selebrasyon. Personal na ginibo ni Dizon ang pag-inspeksyon sa deployment kan PNP Castro Bicol sa manailain na strategic approach sa syudad din Naga. Nagpartisipar man ang direktor sa highlight ng kapestahan kung saan nakusumaro ini sa fluvial procession tangarig na masiguro ang kakangkiluan kan sinamit ng selebrasyon. Mientras tanto, sa balyo kan pahayag na iyan na naging matriyompo asin matulinong anokasyon, ang PNP Bicol nagpaluwas ng report na nakapag-record sinda ng minimal crime incidents durante kan ginibong monitoring period para sinambit ng kapestahan, iniiyan tulong kaso ng panhabon at siluang kaso ng physical injury na tulos man din na walaksyon ka Naga City Police Office bilang parte kan padagos na commitment na masyerto ang public safety digdi sa riyon. Alagad, day kabali sa report kan PNP Bicol ang pagkalamos kan sarong lalaki na nahulog sa salog kan Naga sa kasagsagan kan translasyon. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang barata PNP Bicol, nagpasalamat sa gabus na nakatabang kan pulis sa Piña Francia Fiesta. Boss O. Kaisminda sa detalye. Pinasalamatan kan PNP Bicol ang gabos na naging katuwang kan PNP sa pagtaw ng seguridad sa Peña Francia Fiesta. Sigon kay Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director kan PNP Bicol, labi-labi ang sayang pasasalamat sa mga naging katuwang kabali na digdian mga force multiplier kan PNP, Philippine Army asin iba pang sektor nagatarabang-tabang tanganing magkaigwanin na matrayumpo ang selebrasyon kan ang partikular na ang coronation kan Peña Francia Fiesta ang ngunya na taon. Asigon pa sa impormasyon na pinagpaluwas sa Kasubanggi, ang PNP Bicol, labi-labi ang pasasalamat ning hulita mismo subot si Regional Director Dizon ang nahiling ang selebrasyon kan nasampitan ng Peña Francia ni hulita halos oral daw subot yaon digdi ang Regional Director sa Naga City. Sigun pa sa minsay pinagpaluwas ni Police Brigadier General Dizon ang selebrasyon kan Peña Francia ngunya na taon masasabing sarong matrayumpo, partikular na ang nasambitan ng selebrasyon nakatutok subuot sa mismong kapistahan magpoon ka na traslasyon asin hanggang fluvial procession. Inisabot na day pinagapabayaan ka na PNP asin nagkaigwanin matuninong na selebrasyon hanggang maiuli ni sa iyang istaran dyan sa Basilica Minori.
Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping June na mga barata gikan digdi sa Broadcast Center Kanda 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Channel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Mga pagkiriba hariyan sa BBS FM Naga City. Oras ngayon mga tugang, alas 6:35 rin pag-aga. Mabalik kami at yan para po sa mga huring bareta sa lado lokal, bareta sa luwas ka Pilipinas, padraman baretang sports, digdilang yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Sudanas Lapas. Kakampi mo. Inabot managad sa 1.5 milyon ka mga debotos ang kalkuladong crowd na nagpartisipar sa fluvial procession na kalagtarikod na Sabado. Inibasado man sa pinakahuring situation incident monitoring kang para sa Piña Francia Festival kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan nagtabang man sa Siyudad Caraga sa pagmantinir kan pastor din asin mag-antisipar kan mga insidenteng pwedeng mangyari. Sa kabilugan, pun kan September 13, kan Translation Procession, kabilugan na 21 pasyente ang napagserbihan kan mga miyembrong ahensya kan PDRRMC sa mga pigbugtak dindang mga monitoring center sa malabang lugar sa Siyudad Caraga, Simpalaog, digdi sa Siyudad Naga. Mientras tanto, mayo pa man ipinaparuwas na paliwanag ang lokal na gobyerno Canaga maging ang kaso Reco 2 dapit sa nangyaring pagkakakuryente o pagkakaground ka mga buyadores durante kang fluvial procession kung saan nagkaturumba nagkapera sa mga nagsusurusuan na makadukot sa andas kan Divino Rostro kan ini magabot yan sa kanto kang Piburgos asin General Luna kung saan pigtutubudan ang kuryente, linya, pasiring sa People Power Monument sa sinambit ng porsyon kan sentro kan Siyudad Naga. Apura kin Nuestra Señora de Peña Francia, kabaliban sa piga bisita kan mga personalidad, kabali mga politiko, si Vice President o dating Vice Presidente Lene Robredo. Matandaan sa mga aktibidad ka nakalis na Piña Francia Festival, kabali ang mga religious activities kani. Dagmang na mga politiko ang nagbisita digdi sa Siyudad Caraga, kabali dyan si Vice Presidente Sara Duterte, mga senador, asin iba pang may planong kumandidato sa 2025 national election. Pero sa paliwanag ni dating Vice Presidente Lene Robredo, neutral ang Siyudad Naga, asin bayong politika, sa lado ka mga nagbibisita, dawa ba kong kaalyado? Matanda naging isyu ang pagbisita kan Vice Presidente ka Pilipinas sa dating Vice Presidente sa iyang residensya kung sa piglinaw na puro personal asin bayong politika ang napig-urulayan sa ibong kan batikos na naresibin ni Robredo sa sayang mga dating pagriba sa liberal. Ulipan sa pag-akomodar kay Sara Duterte kang hindi magpasiring digdi sa Siyudad Naga. Apora kay Sara Duterte kabali paman sa mga nagbisita asin na nag-kortesiya kay Robredo sinda Secretary Binor Abalos kan DILG, Senador Bong Revilla asin iba pa mga nag-aambisyon kumandidato sa masunod na eleksyon. Mientras tanto mga tugang sa ibang bareta niya tungkol sa lado lokal, inumaw ni Congressman L. Villafuerte kan ikaduman distrito kan Camarines Sur asin pamayo kan National Unity Party and Commission on Elections sa maagap na pagpaparuwas ng digital campaign rule may koneksyon sa paggamit ng artificial intelligence technology sa eleksyon.
Nauna nga ni mga katabang sumut ang AI technology sa pagpaparikaskan serbisyo publiko. Sinabi ni Congressman El Rey, pwede man ini magamit ang aning rauton ang mga kalaban sa politika, kaya maray na naging maagap tulos ang Comelec sa paggibo ng mga patakaran may koneksyon sa paggamit gani. Sigun pa kay Congressman El Rey, pwede magkaigwan ng dakulang epekto ang digital campaigning sa resulta ng eleksyon urog na asing kadakol na Pilipino ang nagagamit ng social media platform arog kan TikTok, Facebook, Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, asin man X. Ipinaluwas kan Comelec na parang naroy ang resolution number 11064 na nagsisirbing guidelines sa paggamit ng social media, artificial intelligence, asin internet technology para sa digital election campaign, asin pagkabawal, asin pagkapataw ng kastigo sa paggamit kanita ganing makapagpakuriyat ni mga salang informasyon na may koneksyon sa eleksyon. Ang eleksyon para sa mga opisyal sa national and local na posisyon, kabaliman na magiging miyembro kang parlamentaryo kang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mangyari sa May 12, 2025. O rin bareta ko dyan sa lado lokal, lampas 31,000 na mga obreros halis sa Maribibang probinsya kan Bicol ang nakaresibing emergency employment pati naman livelihood assistance sabi kan Department of Labor and Employment. Ipinahayag mismo ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma na kantidad 156 milyones pesos na asistensya at naipaliwas sa erarum kang ahensya para man sa livelihood as in emergency employment programs. Mientras tanto, may 2,000 man na mga employment opportunities ang naopresiran ng trabaho sa pinggalansan na job fair para man sa mga bagong graduado as iba pa maghahanap ng trabaho sa probinsya kang Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, asin man sa probinsya kang Camarines Sur. Ang programa nakalinyada sa paghinguha kan Doli na maghatod na umaihatod kan gobyerno ang serbisyo harani sa tao na matabangan para sa indang livelihood. Pareta na sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Gada na nasa 51 persona matapos ang nangyari pagsabog sa salungminahan duman sa Eastern Iran. Subrikat man sa lampas 20 iba pa ang nairido sa insidenteng nangyari sa South Khorasan Province. Sa inisyal na investigasyon, nagkagawa ng metan gas explosion sa duwang black kan minahan sa Tabas. Sigun kay Khorasan Governor Javad Ginasali. Iguang kabilugan, 69 persona ang nasa loob kan silang bit na minahan. Nagkukursin naman ng investigasyon ang mga otoridad maparapit sa nangyaring insidente. Nautob na ang pagiturugan ni Filipino World Boxing Champion Melvin Jerusalem na maglaban sa tubangan kan sa mga kababayan. Kulang na sana ang sayang kapangganahan. Big depensa ni Jerusalem ang sunusulot na World Boxing Council minimum weight crown laban kay Mexican mandatory challenger Luis Angel Castillo sa Manny Pacquiao Presents Blue by Blue naginibo sa Mandaluyong City College. Nagpromesa ang 30 anyos na si Jerusalem na may binibitbit na 22-3-0 asin 12 knockouts na tatawan niya ng bagay na laban ang 27 anyos na si Castillo na may kartada naman na 21-0-1 asin 13 knockouts. Naibulsa niya ang WBC belt matapos naugon si Japanese Judai Shikuka sa Nagoya Kanitekod ng Marso 31. Kakampi Network News. Mga tugang iyara po mga baretang sunod na tabianan. Dito po sa Kakampi Network News, kunya pong Lunes, 23 ka Setyembre, taon 2024. Mga baretang na tabianan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Lingkudada. Nakaibanan naman si Beryl Decena sa 99.3 KM Kakampi Partido. Nakaibanan si Frank Sotero, asiman sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Kaibanan si Junel Guba. Sa pagkaranggan bilog na puwersa kang Kakampi Network News, haliba po digdi sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Kaibanan ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalos na marka sa Pagkantabay. Sagkun sa masunod niya itong pagkatuning amin ng mga bareta. On air, online, digdi isa. Kakampi Network News.
KM Kakampi. 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 Kamsu. BBS